Para hindi tayo mainip na hintayin, maglaro muna tayo. Tapos kung kailang umuulan tsaka ka naglaba. Di ba dati, pag naglalaba mga sa ano lang, yung poso, yung gagano pa. Naalala ko yung lola ko talaga. Naalala ko na yung lola ko. Pag yun naglaba, may palo-palo pa yun. May... ano ba to? Ba't tayo inalalagay sa mga game na ano, tapos na ano, walang... Ayun, naglalaba yun. Tapos, meron siyang bloke ng bato. Tapos, meron siyang kahoy na ano, pampadal ba yun ng hazing ba yun? Lahat ng damit papaluin yung ganun ko. Tapos, pag natuyo pa yun, pag natuyo pa yung laba niya, ano na, paplansyahin pa niya. Sabi ko, ganito ba yung mga mayayaman? Kami, either pag masipag ka, titiklopin mo yung mga damit mo, or kung hindi ka naman masipag at salaula ka, ipapasak mo na lang sa ano mo, sa cabinet. Suot agad. Pero yung sa lola ko, pinaplansya pa. Ultimo yata, brief pinaplansya. Panty brief. Ay, hindi yata panty kasi mga panty, di ba mga ano, hindi ko alam ha. Hindi pa ako nagpa-panty eh. Mga ibang klaseng tela. Pero pag brief, paplansyahin pa. So, ginaya ko yung lola ko nung umuwi ako dito sa amin na bata, mga kasi pag nung kabataan ko doon ako nanunuluyan katulong. Doon ako sa lola ko eh. So, nung umuwi ako dito sa amin, na ano ko, na kukuha ko yung mga magagandang asal ng lola ko. Mga gawain niya sa bahay. Yun. So, nagplansya rin ako ng mga damit ko. Eh, minsan, nagplansya ako, yung shorts, hindi pala, ano, hindi cotton. So, dumikit sa plancha. Paborito ko pa naman yung shorts na yun. Alam mo yung shorts na, ano, yung madulas, yung mga pang-basketball. Teka, concentrate muna tayo. Nanunugod na naman to, ang daming mga malalaking bagay na namamaril. Tulog ka muna. Itinataboy tayo sa ano, sa objective. Yung sasakyan, kailangan huwag mapaandar yung sasakyan. Ang gigigil ako. Ano ba yan? Ang laki-laki, oh, hindi wala. Namatay. Namatay tayo. Ayun, dumikit sa plancha yung shorts na yun. Hindi ko naman hindi ko na mare-repair. Kasi hindi pwedeng tagpian dahil ibang klase yung tela. Hassle pa, maghahanap pa ako ng ganong klaseng tela. Nabutas yung paborito kong shorts. Eh, gusto kong magplansa. Gusto kong plansahin din yung damit ko eh. Hindi ka na naman nagpo-focus sa laro. Okay. Ayun. Ba't ko ba sinasabi ng mga bagay na to? Ay, naglalaba kasi ko. Ang labahan ay ano, nakasalang. Diba? Yan ang mga magandang naidudulot ng ano eh, technology. May magagawa ka pang iba tulad ng paglalaro. Habang naglalaba. Saan ko kaya isasampay yun? Umuulan. Ayan. Alam mo kaya hindi ako naging sundalo. Kasi kung sundalo ko,
chichikahin ko yung mga kapwa sundalo ko habang nasa mission kami. Makikipagtsikahan lang ako. baka ano, hindi ako mapatay ng kalaban, pero yung mga kakampi ko ang papatay sa akin. Ang daldal mo. Sabi. Kunyari, nagbi-brief yung yung leader, yung squad, at yung commander ba tawag? Kasi di ako nakikinig, dinadaldal ko yung katabi ko. Tas swerte lang ako. Tas swerte lang na hindi ka napapatay, hindi ka tinatamaan ng bala pag gera. Kasi ang daldal mo lang. Teka. Kasi naman ba't kayo nagigera, diba? Pwede namang pag-usapan lang. Yung mga leader ng bansa or kung sino man, pwede namang magkape lang. Kaya nga nauso ang teka, namatay na naman. Kaya nga nauso ang mga coffee shops. Mag-Starbucks kayo. Ako naman lilibre. Lilibre ko na yung mga leader na hindi nagkakasundo. Tapos mag-usap kayo. Sige. Orderin nyo yung gusto nyong orderin. Ako magbabayad. Diba? Tapos ayaw nyo magkasundo. Tapos pag nilibre ko kayo, magkasundo kayo, ha? Pangit naman yun, nilibre ko na nga kayo sa tapos di kayo nagkasundo, maggegera pa rin. Ay. Kayo gegerahin ko, baga. Kasali ako. Teka. Tinan mo, ako yung nahuhuling mapatay. Ang daldal kasi hindi ko yun. Hindi ako nakafocus sa labanan kasi dapat nagmamahalan. Tapos ang laro, puro ganto, puro violence. Ay, naalala ko na naman si Alma Moreno. Sabi, naluluha. Hindi ko alam kung totoo to, ha, or running joke na lang kasi si Alma Moreno, patawa talaga. Yung mga interview niya. Ewan ko, tas si Eric Santos. Si Eric Quezon yata yun nag-interview daw. Hindi ko alam kung totoo. Yung about sa parang ang tagal-tagal mo ng artista, ganyan. Ano pa yung mga movies na hindi mo nagagawa. Parang ganun yung dating, ha. Ganun yung pagkakaalala ko. Tapos sabi, ang tawag dito, baka gusto mo ng action na movie, ganyan, mga may violence, or parang wala ka pang mga movies na may violence. Ay, ano ba yun? Nakalimutan ko na yung joke. Pero alam mo yun, yung parang mga tangingit mode na naman, eng mode na naman yung sagot niya na. Hindi ko na matandaan. Pero imbis na violence, akala niya violin. Parang musical ba to? Ano ba? Naluluha ako. Teka, hindi pa pala tapos yung laro. Sana maalala ko yung joke ni Alma. Natatawa pa naman yung kamay ko. Pag natawang-tawa ako, nanghihina yung mga daliri ko. Hindi ka man pwedeng paahin tong keyboard. Kahit na ipinipilit ng mga scientists na galing tayo sa unggoy, hindi ganun yung mga paa ko. Hindi siya parang kamay na pwede. Ay. Gusto ko maalala yung joke kay Alma Moreno. I-message yung ako ano yung joke. Tinatamad akong i-research. Mananalo pa ba tayo nito? Ang daldal na naman ni ang daldal na mocho. Namatay. Sabi, ayoko ng, ano ba yun? Hindi nga ako marunong mag-flute. Parang ganun ba yan?
Parang may binanggit siya about musical instrument. Parang ang layo ng sagot. Siguro yung mukha ni Eric Kison nun, parang kung sino ba yung nag-i-interview at kung totoo man yung interview na yun kay Alma Moreno. Parang ang layo ng sagot mo, te. Anong flute sinasabi mo? Violence ang topic natin, but flute, ano? Violin pala yung nasa utak ni Madam. Alam mo, hindi ako Alma Moreno eh. Mas Melanie Marquez. Hindi naman ako ganun ka eng sa mga usapan. Pero, Melanie Marquez ako. May mga terms akong ginagamit na mali yung pagkagamit. Hindi ko alam. Sabi ko sa isang video ko, hindi ko na mabura eh. Hindi ko tuloy ma-edit. Paano ko gagawa ng paraan to? Papatungan ko ba ng boses? Mag-voice over ba ako sa sarili ko? Kasi dito sa laban na to, sa lurong to, may narinig akong term na ginagamit ng mga gamer na yung pumupunta sa likod yung kalaban tas doon kayo titirahin. Naninira sa likod. Tapos, ang ginamit kong term, kasi yun yung pagkakaalala ko, plank. Sa isip-isip ko, yung plank, di ba sa exercise yun? Parang exercise ka. Planking. Yung pala, ang term na ginagamit nila, flank. F. Wala pa naman akong problema sa P and F, pero mali yung term na ginamit niya. Ayun, flank. Wala na, hindi ko na diba pag hindi ka nagko-concentrate, may mga na itutulong ka sa kakampi. Tulad niya, nag-concentrate ako, namatay. Ano ba yan? Naluluha ako, katatawa. Uy, ipanalo nyo. Ano ba naman yan? Dikitan nyo yung kotse. Wala na, nag-slow mo na. Defeat tayo mga bakla. Ba ako naiiyak? Ano ba? Okay na. Siguro sa sobrang kasiyahan naiiyak ako dahil parang 2 linggo akong down si bakla ng 2 weeks. Hindi ko alam ko yung dahilan, pero sabi ko ayoko nang gawin ulit yun. Kasi hindi pa naman ayoko nang ikwento kasi magiging madidetail eh. Basta about tao, about tapos ngayon parang okay na ako, kaya siguro madaldal na naman tayo. Tapos pumalik na naman yung sound effects mong tawa ka na naman ng tawa. Ay, mamimili pala tayong character. Puro naman tayo, Ana. Tayo? Moira. Moirang Moirang character dito sa laro. Hindi yung Moirang Moirang, ayoko, baka mabash tayo. Mababash tayo nito. Yung pumayat na siya. Ay. Yung kumakanta ng mga malulungkot, malulungkot naman. Hindi naman tayo makapag-concentrate nito. Saglit, manggagamot pala ako. Tagalog na Tagalog. Saglit lang. Kalaban pala to. Hinihil ko kalaban. Ayun, kaya hindi ako pwede maging sundalo nga kasi nga bukod sa madaldal ka, makulit ka, hindi ako makapag-focus sa isang bagay na hindi ko gusto. Tas feeling ko kung sundalo ako, tas isinabak ako sa gera. Di gera na yan, labanan na parang ganito. Gwapo yung kalaban. Ayoko itang patayin.
Hindi ka pwedeng saktan. Nalaglag pa. Namatay na, nalaglag pa. Double dead si ate. Hindi ko mapapatay. Paano kung foreigner, di ba? Siyempre, malamang ang gera usually pag hindi civil war. Natatawa lang ako ha. Sinajoke ko lang to. Pero huwag kayong magigera mga higilig. Love lang dapat. Paano kung foreigner, di ba? Kunyari Russian, mga taga-Ukraine, or kung ano may magagandang lahi, mga gwapong lahi. Tapos ginera tayo yung Pinas. Isinalang ako bilang ginawa daw akong sundalo. Ang gugwapo ng mga kalaban. Hindi ko mapapatay yung mga yun. Platon pa naman yun. Di grupo sila, di ba? Teka. Hindi ko napatay yung mata. Siguro ang mga pupuntiryahin ko doon, mga tsaka. Nangyari, sige, kahit ano yun, parang boss na talaga, pero tsaka, yun yung tatargetin natin. Salbahe talaga, salbahe. Yan ang benefit kapag may itsure. Kasi kahit salbahe, kahit bad boy, pero gwapo, parang papatawarin mo agad. Pero kunyari pangit, kahit mabait, sisiraan mo. Ayan, di tayo nanalo. May round 2 pa naman Bawi tayo round 2. Yan, yun yung mga dahilan kung bakit hindi ako pwede maging sundalo. Pangalawang dahilan, siyempre, hindi dahil bakla ka. Yung yung ugali mo siguro, kaya hindi ako pwede. Kaya hindi rin ako pabor sa ROTC. Hindi dahil sa ayoko or hindi ko ina-advocate. Kailangan natin rin patriotic ka din or handa kang tumulong ipagtanggol yung bansa mo, di ba? Pero kasi ayoko ng mga gutom sa power. Sabi, sa isip-isip ko, hindi na lang ako magpapangalan ng kung sino man. Pero yun yung experience ko at yung nakikita ko Commander ka lang ng ROTC, hayok na hayok ka sa power. Tapos, mang-abuse ka pa ng power. ROTC ano ka lang. Diba, officer ka lang sa ROTC, ang salaula mo sa power. Nagagalit na naman ako. Tekang, naalala ko kasi. Diba? Mangharas ka ng mga babae or lalaki or feeling siga ka sa classroom or sa corridor ng eskwelahan. ROTC lang yun. Good kaya kita. Ayoko Paano pag, di ba, nasa military ka na? Kaya may mga may mga police or sundalo or nasa kung ano mang power meron sila na mayayabang Kaya, hindi naman lahat, di ba? Hindi naman natin nila lahat. Meron naman sigurong ibang mga sundalo, police, or kung sino man ang may kapangyarihan or may military kemerut na katulad ko rin mag-isip na kailangan humble ka lang, mabait ka, kung ano yung hindi ko na alam yung sinasabi ko. Baka mag-overheat utak natin. Ang dami mong ginagawa, naglalaro, nag-iisip ng kwento, iniisip ko ba't ang tagal ng labahan, matutuyo ba to, naka-record ba to, yung pala hindi naka-record. Kaya yun, pag ROTC kayo meron ka lang, dun pa lang mayabang ka na, nagsasalaula ka na ng kung ano man at nagkaabuso ka na ng power. Hindi ka dapat bigyan pa ng ibang posisyon sa buhay.
Natamatay. Namatay ulit. Ayun. Pero ano, sige, kung gusto niyo ng ROTC, dahil sa ikabubuti, sa safety, tas para madisiplina rin yung mga estudyante, sige lang. Pero kunyari, ang ihahalal nyo or ang iluluklok nyo mga lead commander o mga officers, mga abno, no thank you. Ayoko na mag-ROTC kung yan ang ano. So kailangan may mas malalang pilian. Kumbaga, alam mo yung sa Hunger Games, ganun yung dating para piliin kung sino yung mga officers lang ha. Officers. Kasi kung mandatory lahat ng estudyante gaganunin na kailangan yung mag-ganto, kailangan yung mag-ROTC. Kailangan makita namin yung pagdadaanan ng mga officers malala. Diba? Kaya kahit pahirapan kami, mahirap mag-push up, mahirap mag-squat. Kahit mahimatay kami sa ano, yung pagmamartsahin kayo dahil may kung ano mang event yun, lahat kayo okay lang, basta mabait yung at matino yung mga officers at commanders. So yung mga nandun sa tuktok ng hierarchy, kung ano man yun, ayan, nanalo tayo. Diba? Yung dapat dumudugo yung ilong ng mga officers, makikita namin pinipili pa lang sila, ganyan. Yung dumudugo yung ilong. Ano ba yung sinasabi natin? Tumatagaktak ng pawis, yung pawis nila dugo na sa hirap. Para alam naming deserving ka, sige. Tapos, kung may makalusot man na salbahe at abnormal, pag ni-report, tutukan agad. Bigyan, wag nang patagalin ng isang linggo na commander pa rin siya or officer pa rin siya. Hindi ko alam kung maririnig tayo ng DepEd nito. At may issue pa sila na ano ba yan? May tinatanong si Cheese Escudero eh. Senator, di ba si Cheese? Si Senator Cheese Escudero. Na bakit ang laki ng budget? Parang may 100 million? Million ba? Ano ba yun? Kalimutan ko na. I-search nyo na lang. Don't quote me on the amount. Yung value, di ko na matanda. Basta may 100 million yata. Sabi, mababa na ang mga NPA, mga records ng ganitong mga NPA. Bakit? Ba't may nakatago pang budget daw? Kaya ayoko nang magsalita about politics. Nakatakot. Pwede tayong mag-isip lang na gagamitin ba ito sa darating pang mga eleksyon, mga budget ba yan ng KEME, o totoo ba talagang may ganong issue, o baka hindi lang nagkakaintindihan na naman, gusto nyo bang maggera? Huwag kayong wag na lang kayong magulo. Parang naisip ko yung sinasabi ni sino ba yun? Si Elon Musk ba yun? At alam ko may iba pang mga tao na gano'n eh. Halimbawa, engineer ka, yun ang gusto mo maging paglaki mo. Bakit mag-aaral ka pa ng iba pang mga hindi naman related sa ganun, diba? Mga subjects na hindi. Mag-focus kayo sa may kinalaman sa subject nyo. Patayin na nga nito, kanina pa ako tinitire.
Ay! Asan na ba yung pinag-uusapan natin? Kaya sige, wag na natin pag-usapin yung politics. Pagtawan na lang natin. So joke lang to. Baka naman seryosohin ng mga namatay siya bigla. 11 na yung napatay eh. Uy, 25. Kada daldal mo naka 25 kang kills. Support ka pero 8 yung assist mo. Ang ganda ng bundok. Hindi na naman tumulong sa mga kakampi. Ang ganda ng bundok. Ayoko mag-hiking pero kung magkakajowa tas hiker siya tas mabait, sige, baka pwede akong mapagod. Pero hindi ka na naman makapag-concentrate. Pero kapag maganda rin namang pumupunta kayo sa ibang mga lugar. Pag ako hindi pa nag-play of the game dito, hakit tayo ng bundok. Yay! Victory na naman si bakla. Yay! Ay, hindi tayo play of the game. Pero sige lang, okay lang yan. Sapat na ba to? Okay na ba? Hindi pa nag-a-alarm eh. May alarm clock yung washing machine. Hindi ko pa naririnig eh. O baka naman nag-alarm na, hindi ko na marinig dahil lang daldal ko na naman. May isang laro pa. Pwede naman ako umakit ng bundok. Wag lang may condition. Wag lang kasama mga pasaway. Ayoko nung sige, kahit mahirap akyatin, kahit sa Mount Everest tayo umakyat, sige lang, kahit mahirap, may posibilidad na magka-frostbite or kung ano man mangyari. Pero kunyari, pogi, tis mabait yung kasama, sige lang. I-push natin yan. Pero kung ganun nga, aakyatin mo tas mga kasama mo, yung tsaka na nga tas salbahe pa. Kahit walang aksidente, ihuhulog kita sa ihulog kita sa bangin. O kaya tatabunan kita ng mga yelo. Tapos naisip ko, biglang hinanap nila yung tsakang salbahe. Uy, asan si ganito? Asan si ganito? Sabi, hindi ko po alam. Tapos may katabi kang, snowman. Inilibing mo sa yelo, tapos tinayuan mo ng snow. Ayoko talaga ng salbahe. It's not pity. Ay, nakita ko na naman yung puwet ni Kuya. Puwet ba yun o abs? May abs sa puwet? Pinalitan, nasan na yun? Nasan siya? Wala, nagpalit siya ng character. Ang gaganda ng mga short nito, YouTube kwento. Sana magkaroon ng series. Pero mas focus yata sila sa development ng laro, ng mga naglalag tayo. Hindi ko alam nangyayari. Ba't ako gumigit na sa laban? Gumigit na ka, hindi mo alam nangyayari, pero nakakapatay ka pa ng kalaban, no? Yun, may ganong may ganong effect. Kaya may sinasabi sila na beginner's luck kasi hindi niya alam yung ginagawa niya, hindi niya alam yung nangyayari, pero nagagawa niya, na-accomplish yung mga objectives. Parang ganun yung nangyayari sa akin. Palagi pala. Teka, hindi ko maasinta. Ano ba tong kuyang to? Ay! Mali yung naasinta natin.
So ano pa bang pag-uusapan natin? Wala tayong... Nagmamarcha na naman dito. Naubusan ng bala. Ako din naubusan ng bala. Wala na akong masabi. Uy! Okay na. Medyo tumahimik. Alam mo, pag may tumatahimik bigla, ang mga common na sinasabi, may dumaang anghel, ganun daw. Nasanay ako. Hindi ko naman tawag dito, siniseryoso. Pero nasanay ako na pag may tumahimik, ang nasasabi ko, uy, may dumaang mataba. Joke ko lang yun. Baka naman magalit si Lizzo sa atin. May dumaang keme. Kasi pag nangangati ilong ko, may... Di ba sabi nila yung mga pamahiin, pag may nalaglag na kutsara, may bisita kang dadating, tas lalaki. Tapos kapag tinidor, babae. Pag tinidor, lalaki. Tama. Mali na naman ako. Baligtad. O tama. Tapos, ako naman pag nahatsing, hindi, pag nakataob pa pala yung kutsara, pangit daw. Tama ba? Pag kutsara, may sitang lalaki, tama, di ba? Hindi ko naman tandaan ba sa ganun. Tapos kapag nakataob, pangit daw yung bisitang dadating na lalaki. Ganun. Kaya pag kumakain ako, tapos nalaglag yung kutsara, hindi ko agad titingnan. Pagdadasal ko muna, sana nakatihaya yung kutsara. Kasi kapag nakataob yun, pupulutin ko agad. Tapos iisipin ko, yung 3-second rule ba yun? Pwede pa. Hindi mangyayari. Ganun yun. Hindi ka na naman nakafocus sa laro, bakla. Teka nga. Ang daming nanghihingi ng heal. Saglit lang, teha. Nakikipagdaldalan pa ako eh. Pero sa school, hindi naman ako nalilistang noisy. Hindi ako nalilistang noisy sa school. Ako kasi yung nanlilista eh. Ako yung naglilista. Hindi ko nililista yung sarili ko. Nagtanggal ng halak. May mute naman pala tong mic. Baka naka-mute tayo, hala. Kanina pa ako daldal, naka-mute pala tayo. Hindi ito mare-record. Tapos hindi rin pala naka-stream. Ano ba yan? At least hindi ako nainip. Diba? Sanay naman tayong ma-disappoint sa buhay. Parang twice ko na basa or narinig kagabi na this world is it's a cruel place. Parang wag ka masyadong mag-expect ng something na okay sa mundong ito. Pero pwede kang mag-expect ng mabubuting bagay. Okay lang naman yun. Yay! Panalo sila, bakla! Yun din, kaya hindi rin ako pwede maging sundalo. Kasi kunyari, pag nanalo, magsasabi ko, yay! Mga bakla, panalo tayo! Tapos kunyari, nakapatay ako ng kalaban. Or, boom! Bakla! Headshot! Tapos igigailing ko mo. Tapos nakaano pa ako, ma-assign ako sa comms.
Wala namang kinalaman sa mga ano ba yun, mga tactical area, kung ano man. Daldal lang ako ng daldal dito. Ay, alam mo ba, kagabi? Tapos sa sobrang saya mo, nag-gay-linggo ka na sa ano, comms ng kasundaluhan. Okay na nga to. Check ko muna yung labahan ko, ha? Babay muna tayo. Bye!